So everyone has a choice. Choice is made by you. But as we parents, we're here to guide you. No? Choices is maraming kailangan before we make our choice. Marami tayong mga tinitingnan needs. May tinitingnan din tayo. Kapag gumawa tayo ng isang choice, hindi lahat ng choices na ginagawa sa buhay is always right. Lahat yan, may difficulties, yung magiging problem. But kahit ang mga choices nyo ay merong problems, difficulties, it's okay. Sa lahat ng difficulties na mararanasan nyo, sa lahat ng problems na mararanasan nyo, merong mga learnings. So let not stop there. Pagka nakakuha kayo failure, nagkaroon kayo ng mababang score, nagkaroon kayo ng problems sa other subjects na, it's okay. You talk to them. Communication is very big solution. No? So, kunyari, sabihin natin, meron kayong field grades. Ano gagawin niyo? You will tell your parents, you will talk to your teacher, how will you handle it? When I was in college, dahil hindi gusto doon ng internet. From here to Manila, ito-travel ako ng 2 hours. To get there, para pumunta sa library. Ngayon, very easy access sa inyo lahat. 1 click, meron na kayong makikita. So siguro ang failure, ang problem, hindi magiging hindrance. Para ma-get nyo kung ano yung kailangan nyo, ano yung gusto nyo i-pursue. In making a choice, there is passion, skill, personality, goals, and values. Hindi ko na siya isa-isahin. Passion, personality, it's about you. Anong gusto mo? Anong gusto mo marating? Anong kailangan mo? Ano yung gusto mong gawin sa buhay? Goals. Pag binuha ko ba itong course na ito, ma-achieve ko yung mga gusto ko sa buhay. Like for example, yung bata ako, I want to be nurse. But one time, during my high school, may classmate ako nadapa. Nung nadapa siya, nakita ko yung kanyang laman. Yung injury niya. So nahilo ako. Hindi ako makatayo. Sabi ko, ay, hindi ata ako bagay maging nurse. Hindi ko kaya maging nurse. So naisip ako ulit, gusto ko maging nurse, gusto ko mag-serve, gusto ko tumulong. Ano pa bang course ang pwede kong kunin para makatulong ako sa tao? Nag-take ako ng entrance exam sa NCU, UP, PUP. NCU, since gusto ko na mag-serve, kumaka ko HRM. PUP, HRM. CEU, nagpinang ko doon, nagawang course ko doon. It's either nutrition or yung food management. And then, hindi ako pumasa. Pumasa ako sa PUP, written. Ang binagsak ko high. During my time, 5'2" ang hinihingi ko sa HRM. Dahil sa HUC. So, bagsak ko is nutrition. Magka ako sa HUC. Naisip ko, pwede ko pala mag-serve sa tao by doing what? Giving them the right food, giving them choices, during consultations, may sakit ka, diabetic ka, ano yung bibigay mo? Ano yung bibigay mo? So yun yung ginagawa natin. Si Doc, siya nag-prescribe ng food, ay ng medicine, ako nagbibigay mo. So that's my yung partnership namin ba? Okay? So kahit hindi ka diabetic, may hyperthyroidism ka, any sickness na kailangan ng food balance, food management, yung dalawa yun. Isa rin siya yung head to actually.
mataas siya sa akin. So, kapag kami food, si EJ na kailangan. Simple. Basta, manili siya food. Kay mami. Sige na. Kaya mas madaling makapag-prepare ng food ka. Next, sino values na tinatawag na? Hindi porket meron kami tapos, hindi porket kung lagi ka, kung wala ka namang values, do you think, isa ka bang magaling na mamamayan? Kung hindi ka marunong respeto ng tao sa tingin ka, at achieve niya na lahat, hindi. Lahat ng bagay is kailangan meron kang good attitude, hindi ka nakakaapak ng tao, you know your surrounding, you know the people around you, alam mo ang nangyayari sa'yo. Ano yung options? Ano yung salary? Ano yung job prospects mo? Ano yung training? Sinabi ka niya sa options. Sa salary, kapag maganda ang magiging trabaho mo, hindi ko sinasabi na minimum wage is hindi maganda. No. Ang sinasabi niya sa salary, kung ikaw ay lawyer, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay IT, kung ikaw ay nasa managerial position, ang salary mo mataas. Right or wrong? Right. Pero kung ikaw ba ay nasa minimum wage, nasa baba, kasi tingin mo mataas ba sa akin? No. So, ano gagawin nyo? Para hindi kayo mapunta din sa asset. You will study. Pag kayo ay sabihin natin na nag-start pa lang, lahat na nag-start is hindi ka agad mataas ang maliit. Pero hindi yung titignan nyo actually. Titignan nyo doon kung paano kayo maging successful. Ang pera, susunod yan. Easy na yan para sa inyo. If ever, sino dito ako yung mga family business? Ayan. So, sinong dito ang gusto maging nasa top in finance, managerial, business ad, meron ba? Meron. So, meron po kayong sariling business. Wala. Pero gusto mo magpasasal. Okay. Ibang parents kasi, sa culture nila Philippines, no? Sa atin. Kapag meron kang business na ang parents mo ang may-ari, anong kukunin mong course? Kapag ang parent mo ay may clinic, may hospital, anong kukunin mo? Medical courses. Tama. Pero, ang tanong din, gusto nyo ba? Ito na lang isipin nyo. In our experience, in my husband's experience, all of them are doctors. They have hospital. So, tingin nyo ba, papayag ang parents nila na mag-cut ang business sa parents na? Who should continue the business? Anak. Diba? So, nagagawin ang anak. Kahit hindi mo gusto. Sa solution. Why? Sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Wala pa kayo sa reality. Sa reality, hindi ganito kadali ang buhay. Pag nasa college kayo, stepping stone ka lang yan. So, pag sinabi ng parents niya na mag-doctor ka, mag-business ad ka, kasi may business tayo, you will agree or you will disagree? Agree. You will agree or disagree? Agree. Kung hindi na mahirapan yung buhay mo, kung may business kayo, you continue the legacy. Huwag niyong ikat. Kasi you will not know kung ano mangyayari sa atin in the future. Kaya, ina-advise namin sa inyo, hindi important sinabi ng parents nyo na maging, ito ninyo, ganito ninyo. Huwag nyo masamain. Kasi ang parents, ang gusto lang nila is what is right for you.
Walang parents ang gusto masama ang kanilang anak. Am I right? Sino gusto yung magulang dito ang gusto masama ang anak? Pag-aalalin ba kayong lahat dito kung masasama ang mga magulang mo? Kung ayaw nila ng brighter future? No. Kaya please, obey them, do your job, do your part. Maging responsible sa inyo. I'm not saying na kailangan tap kayo, mag-aas ang grade nyo, no. You study, you try your best, you give everything. For peace. Kunyari walang business. Morning! Sit down! Nakasit. Kunyari wala tayong business. Pero may gusto kayong gawin sa buhay. Meron kayong freedom to choose. So, yung for peace. Meron kayong power, purpose, passion, and faith. Yung power, kung saan ka magaling. Pagpili ng puso kung saan ka. Like for example, magaling ka sa computer, magaling ka sa math. Saan yung take mo? Engineering, computer engineering, what else? Galing kayo yun. You have the power, you have the ability. No? Purpose. What you are supposed to do. Yung purpose na yan, it's not for you. It's not for you, it's not for you. It's for what you will do to your kapwa. So, for example, nurse. Isipin mo, kaya ka mag-nurse, hindi dahil pumunta sa ibang bansa. Kung magiging nurse ka kasi gusto mo nyo. Yun yung tinatawag na purpose. Passion. Mahilig ka magluto. Gusto mo mag-build ng buildings. So that's your passion. So makuha ka. Sa binil daw. Wow! Pwede. Ayun yung passion tinatawag. Follow your passion kung saan ka magaling na. Pero, hindi ko sinasabi na doon ka mag-stay. Kailangan lagi ka may option. Kung hindi ka mag-IT, kung hindi ka maging engineer, ano yung next na pwede mo i-pursue? Pag mag-entrance sa exam kayo, isipin nyo hindi lang isa. Dapat may option 2 or 3. Kasi hindi nyo alam kung ano pwede mangyari sa mga. What if puno na? Kahit pasado ka, kung puno na, pwede. So dapat may option 2 ka na malapit sa option 1. Okay? Yung thing na yan, eventually susunod yan. So paano yung tatrabaho? Ano tinatawag na self-awareness? Self-awareness is the ability to understand one's thought, feelings, behavior, strength, and weaknesses. So kayo, kapag nasa bagay na kayo, do you talk to your parents? Or dahil busy sila? Always nasa work. Do you even tell your parents kung anong nangyari sa'yo? Within the week? Na-try niyo na ba? Na-try niyo na. Very good. Do you say I love you to your parents? Do you hug them? Do you kiss them? Yes. Very good. I like that. Wala pa kayo mga salita. Pero yung sabihin niya, mabubuti kayo mga bata. You know how to respect. You know how to give things to your parents. Like that. During meal times, nakikipag-usap kayo sa parents niyo or you're holding your phone. When you give that, you promise that to yourself na hanggang kasama yung parents mo, you always tell them everything. Sa panahon ngayon, yung mga age nyo, marami ng secrets. Am I right? Sinong may love life? Oh, you so... Sino na may love life? Sino na maraming secrets? Oh. Okay. Naku, may mga Ano secrets. yun?
okay to have secrets. But, kung nararamdaman nyo, there's something wrong. Huwag kayong mahiya sa parents. Tell them what you feel. Lalo na sa kailangan ngayon. Anxiety, depression, suicidal cases is so many na. Marami na. Sa amin, meron kami psychiatrist. Most of our patients sa clinics are teenage. Kasi hindi nila alam ang may pag-communicate sa parents. They keep it to themselves. So, wag na wag yung gagawin. Huwag kayong mahiya. Parents is always be there. Ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga minds, ang hearts, nakatulog sa inyo. Always remember that. Good or bad, ano man yan, yung pinagdadaanan kayo, yung talk to them. Kung ano yan. Wala ang masamang parents ang magagay sa inyo. Okay? Next. Meron 4 types of awareness. Internal, external, mindfulness, and reflection. Internal is about you. Tungkol yan sa'yo. Ano yung mga passion mo? Ano yung values na meron ka? Ano yung values na binigay ng parents mo sa iyo? External is ano yung nakikita ng tao sa iyo? Okay? Yes. Ano yung nakikita ng tao sa iyo? Ano yung pinapakita niyo sa tao? Yan yung external. Mindfulness. Kapag kayo, sabihin natin, ang mga bata ngayon, straightforward sa mga sinasabi nila sa ibang tao. But, be mindful. Make it sure yung mga sasabihin nyo sa mga kausap nyo is hindi nakakasakit. Kung di nyo alam, baka may pinagdadaanan siya. So, always be mindful. Magkaroon kayo ng prayer. Mag-break kayo. Check the person. Tama ba itong sasabihin ko? Tama ba itong sasabihin ko? Appropriate ba itong sasabihin ko sa kanya? Okay? Hindi kayo basta-basta magsasalita sa kanya. Hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa kanya. During projects, during group activities, nagkakaroon ng times na ang mga estudyante matagal magbigay ng part nila. Do you agree? Lalo na yung mga leaders. Opo ba? Lagi ko itong sinasabi kay DJ na kapag ikaw ay naging be mindful. Okay? Hindi niyo alam kung anong nangyayari sa bawat isa sa inyo sa mga. Bakit matagal siya magpasa? May ginagawa ba siya? May problema ba siya? Wala ba silang internet access? So always be mindful. Alam mo, there's always, kailangan maging patient ka eh. No? Patient. Patient is a virtue. Morning. Patient is a virtue. Tandaan niyo yan. Good things happen to those who wait. I do believe in that. I'm not a good student. Isa akong dapat. Nagkaroon ako ng mga barkada. They're not good barkadas. I learn to drink. I learn to smoke. But never drugs. Amen. Kasi naging curious ako. Nagkaroon ako ng mga boyfriends. Ang dami. Plural. Plural eh. Ang dami, di ba, boyfriends? So yan, lahat yan, puntahan ko except for drugs. But I'd never stop.
hindi ako nag-stable. Tinry ko lang. At hindi ko sinasabing i-try nyo. No. It's okay to drink occasionally, not to smoke. Ngayon, hindi nyo makikita yung pag-vape, smoking. Hindi ngayon yan, yung effect niyan. 10 years from now, wala na kayong baga. Magkakaroon na kayo ng COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Pag drinking, mahilig ang unaw. Liver, kidneys, yun ang natamaan. So, no. It's a no. Okay? Nung naging curious ako, marami akong ginawa. Nagkakain ako ng bus. Save ako lang. Yes. Kaya yung mga makulat. Yan ang tawag sa amin during my time is, so, nagka-cutting class ako. Eventually, naisip ko nung college ako, hindi pala maganda. Akala ko maganda. Naging rebellious ako during my time. Because I don't have mother, so if that was my mommy, and then ang papa ko is like OTC. Nasa law firm siya. Naghahanap ako ng affection. Naghahanap ako ng time ng attention. Okay? Sa inyo, alam ko curious kayo sa lahat ng ito. Pero before you do it, you ask. Tanong nyo muna sa sarili nyo. Tanong nyo sa parents nyo. Tanong nyo sa mga taong malapit sa inyo. Is this the right thing to do? Should I do this? Should I do that? Should I take this? Maraming bagay sa inyo ngayon ang malabas. Hindi lahat pala na nasa social media. O, ha? Alam ko, alam na alam. Yan yung sa area of curiosity. So, meron tayong social, personal, social, and professional. Ito na yan sa inyo. Pag social and personal issue, may mga teenager, think before you act. Sa tingin nyo nahihirapan kayo sa mga thesis, sa projects, sa assignments, sa activities, wala pa yan sa kaliginan pagdating ng college, ng totoong buhay. This is the training ground. You should be thankful to your teachers. Na feeling niya pinapahirapan kayo, no. Tinitrain nila kayo to be equipped, to be ready when time comes. During your college days, wala na kayong group mates. Kayo na lang. You do it on your own. So ngayon pa lang, i-ready niyo na yung sarili niyo. Isipin niyo kung anong gusto niyo. Kung ikaw may 11 and 12 ako, kami first year, then college na. From here, direction na kami ng Manila. Kayo din, dalawang years na kayo. Training ground pa rin. So embrace niyo yung training ground niyo. Learn from it. Huwag niyo isipin pinapahirapan kayo, pinapahabay yung skills niyo. It's okay. Ready kayong lahat. Kung gusto niyo magkaroon ng brighter future, follow your parents, follow your dreams. Dapat huwag mo kalimutan ng values. Kahit gano'n ka katalino, kung pangit ang ugali mo, you will never be there. You will never be successful. Okay? Be humble. What is your future self? Na-try niyo na bang magsulat? Kung anong gusto niyong gawin? Na-try niyo na bang kausapin yung sarili niyo? Ano bang gusto ko? Ano bang kukunin ko? Pagdating ng panahon? Pag kinuha ko ba to,
magiging mayaman ako kagad. Pag kinuha ko ba ito, magkakaroon ba ako ng brighter future? Nagawa niyo na ba yun? Hindi na. Or nahihiya kayong gawin kasi feeling niyo ang balong. Nakakahiya siya. No. Actually, he'll guide you. Morning po. Pwede po sino po may extra? Well, guide you, no? Kunyari, sabihin natin nag-college kayo. Yung paper na yun, kahit maliit na paper lang. Ilagay mo sa ID mo, ilagay mo sa wallet mo. One day, buksan mo siya. Ito pala yung ginawa ko nung grade 10 ako. Ito pala yung gusto kong gawin. Saan ka nakafocus? Ito pala yung dapat kong ginawa. Ito pala yung strategy ko. Ito pala yung values na sinusunod ko. Ito pala yung goals na gusto kong gawin. Wala na yung tingin, no? Pagsin na natin. Ang tao, parang libro. Open book. From cover page hanggang back page. May subject na ba kayo? Anong subject? Nagkaroon ng problem. Nagkaroon ng failures. Di ba gusto niyo na Si Ren. mag-stop? Ayaw niyo nang mag-move on. Kasi feeling niyo ito na yung end ng mundo. Tama po ba? I myself do believe that yung failures, yung problem, gawin niyo yan as a positive sign. Gawin niyo siya as learning experiences. Na para pagdating ng panahon, hindi mo na siya ulit-ulitin. You will learn from it. Huwag kayo mag-stay doon. Ay, failed ako. Ayoko na. Hindi dapat. Ay, failed ako. Next time, I'll do it better. Next time, mag-aaral ako. Next time, I will help. Ganun dapat kayo mag-isip. Huwag niyong mahayaan na magkaroon kayo ng negative thoughts. Let's continue. Hanggat may buhay, may pag-asa. Always remember that. Ang pagkuha is ang pagkuha ng courses ay hindi madali, I'm sure. Maraming tumatakbo sa isip nyo, ano ba kunin ko? Ano ba gusto ko? No? Pag ginis pagka, ito ba kinuha kong course, yaman ba ako kagad? So hindi. Kailangan dumaan tayo sa mga trials, sa hardship, bago tayo pumunta sa taas. Hindi lahat ibibigay sa inyo. Kailangan yung matutunan, kailangan yung paghirapan. Okay? Nobody will do that for you. It will be you, and you. Okay? Kung may gusto kayo sa buhay, simulan niyo na. Isipan niyo na. Ano mo sa mami at daddy niyo? Mami, ano ba gusto ko? Ano ba gusto niyo sa akin? Ano ba course ang gusto niyo? Pag nag-drive kayo ng idea, di go. Pag hindi, ito. Pag-usapan. Kasi ngayon ang mga bata, pag nag-desisyon ng kanilang course, kasama buong family. Hindi lang ikaw ang nag-isip. During our times, kami nag-isip. Ay, gusto ko ganito. Ay, gusto ko. Hindi. Lalo na sa mga may business nga. So, think about it. Huwag kayo mag-post. Pakinggan niyo yung sasabihin ng parents. Maybe they are right.
give mo sila ng chance. Tutulog na habang nasa. Okay? Again, tandaan nyo, ang parents ay walang ibang gusto sa anak. Mahal ang tuition fee dito. So, grabe. Lahat ng pwede nyo matutunan, yan eh. Bawal maging tamad. Dahil wala pa kayo sa una nilang buhay. Super diet. Ako wala pa ako dun. Sa gitna pa naman. Wala pa kami. Marami pa akong gusto. Marami pa akong gusto ng husband. So, nandun pa rin kami. During pandemic, very crucial during lahat ng mga ka-teens during that time na in depression, anxiety, nakalabas. Lahat, iba, di ba? So, sana hindi na siya ulit mangyari. So, before that, kung mangyari man siya ulit, I hope equip kayo lahat. Don't stay there. Huwag kayo mag-stay lang sa isang place. Gumawa kayo ng paraan. No? Para maging useful kayo. Huwag niyong hayaan na parents lang ang gagawa natin sa inyo. Lahat tayo may responsibility sa sarili natin, sa family. No? Hindi porket pinalo mo yung parents mo is what? Hindi kayo mag-stand alone. Hindi kayo marunong lumaban. No. Pinatry kang pedang parents mo i-help. So you can stand on your own pagdating ng panahon. Lagi niyo tatandaan, magulang ay walang ibang gusto. Hindi ang kabutihan hindi. Okay lang na makipag-away, makipag-argue, but at the end of the day, you will say, I love you. You will say sorry. You will apologize. Ikaw ang mali, si mommy or si daddy ang mali, it's okay. You say sorry. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pagsasabi ng sorry. Hindi nakakabawas ng pogi points ninyo or ganda points nyo ang pagsasabi ng sorry. Sa classmate, sa tao, sa magulang, hindi. Okay? So, bago kayo mag-isip ano gusto nyo, ipa-clear things. Pag nagugulat na, they can help you 100%. Okay? Pag-uwi, hug your parents, kiss your parents. Say, I love you. Pwede ba yun? Huwag mahihiya kahit na. Kasi, tatanda tayong lahat. Pagdating ng panahon, hindi rin natin magagawa. Sige. Okay? We're done.